Mas naging disiplinado ang mga motorista sa unang 2 araw ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Yan daw ang napansin ng MMDA. At live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano-ano mga dahilan at nasabi ito ng MMDA? Alam mo, yung dalawang bagay makakapagpatunay na tama ang obserbasyon na yan ng MMDA. At kitang-kita yan mula dito sa kinatatayuan ko dito sa Commonwealth Avenue. At kung makikita nyo nga dito sa aking likuran, yan behave ang mga motorcycle riders at nandito lamang sila sa kanilang lane at di sila nakikiagaw ng lane doon dito sa bike lane na nandito rin sa aking likuran. Habang yung mga four-wheeled vehicles naman, yung ibang mga sasakyan dito ay nandoon lang din sa kanilang lane at di nakikiagaw dyan sa motorcycle lane. Tayo na nga ay may nakausap tayong mga motorcycle riders at sinasabi nila sa atin na mas natakot na nga raw sila simula nang ibalik ang no contact apprehension policy kahapon. Lalo na yung mga delivery rider at motorcycle taxi riders dahil malaking kabawasan daw sa kanilang kita kung magmumulta pa sila. Yung mga sasakyan kasi hindi sumusunod sa kanilang lane ay maaaring magpulta ng 1,000 piso dahil sa disregarding traffic signs. Isa pang patunay na mas disiplinado ang mga motorista ay yung bilang ng mga traffic violations. Sabi nga sa aming mga business journalist, Jiggy, ay hindi nagsisinungaling ang numero. Kahapon ay umabot sa 1,112 ang bilang ng mga traffic violators at malayong-malayong ito sa mahigit 4,000 na itatala sa MMDA Metro Base noong mga panahong nakasuspinde pa ang NCAP. Sa ikalawang araw naman ng NCAP, ngayong araw na ito ay halos 400 ang lumabag mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon kanina. Karamihan daw sa mga violations ay itong disregarding traffic signs at pagpasok sa EDSA busway. Samantala, hindi kayat naman ni Manny B. Pangilinan ng kanyang tollways unit na magbigay ng libreng paggamit ng kanilang connector road upang makatulong sa problema sa trapiko sa mga susunod na buwan dahil nga sa EDSA rebuilding. Sa panayam matapos ang Meralco stockholders meeting kanina, sinabi ni Pangilinan ng kanyang pag-ayon sa panukala sa San Miguel Corporation na libreng ipagamit ang ilang bahagi ng Skyway Stage 3 habang ipinapagawa nga itong EDSA. Narito ang pahayag ni Manny B. Pangilinan, ang Chairman and CEO ng Metro Pacific Tollways Corporation. San Miguel would offer Stage C of Skyway na free. I think we also have a connector. Maybe we should do the same thing. I have to talk to our tollways. No? San Miguel has taken the lead there, and it was a good lead that they've done. And I think we should follow their. Bigay isang paglilinaw lang kasi kaninang umaga ay nagkaroon ng confusion nung na-interview sa ibang news outlets itong si MMDA Chairman Attorney Don Artes at sinabi niyang hindi raw simultaneous yung pagpapatupad ng number coding at ng odd-even scheme, itong proposed na odd-even scheme. Ito na yung tama ngayon, Jiggy, ano? Sa EDSA lang ipapatupad ang odd-even scheme come June 16. Habang yung number coding scheme na alam natin ngayon ay pinapatupad ngayon ay ipapatupad outside of EDSA, which is the rest of Metro Manila, kasama na itong Commonwealth Avenue. Chiki. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.